Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Habang hinihintay ni Yara ang pagkakataon niyang maipamalas ang galing niya sa pagtugtog ng drum set, ay hindi niya rin maiwasang mapalsulyap sa seryosong profile ni Nathan. Ito ang leader at vocalist ng sikat na bandang Phoenix Band. Kasalukuyan nagpapa-audition ng mga ito para sa ipapalit na drummer sa banda ng mga ito. Ang dati kasing drummer na kaibigan din nila ay balak ng sundan sa Amerika ang fiancé at doon rin magpakasal at manirahan. Kaya naman ang malaman ni Yara na nagpapa-audition ng mga ito para sa bagong drummer ay hindi na siya nagdalawang isip at nag-audition na siya. Kaya naman ngayon ay isa siya sa halos 12-12 gustong makasama sa banda ng mga ito. At napansin ni Yara na siya na lang yata ang babaeng magta-try out bilang band drummer. Not to mention na halos panghuli na siya sa lahat na nag-audition. Ayos lang din naman sa kanya iyon. Habang sinasabayan ng ibang kabanda ni Nathan ang nag-audition na drummer para marinig ang mga ito kung nagsisynchronize ang pagtugtog nila, mukha namang seryoso si Nathan na nakaupo sa front row ng naturang studio. Nagko-concentrate ito para mapakinggan ng klase ng pagtugtog ng drummer na nag-audition. Kaya naman libre niyang pagsawa ang tingnan ng gwapong mukha ni Nathan. At kahit yata tunghayan na lang niya ito forever, ay hindi siya magsasawa. Hindi nakakasawang tinamukha nito na may mahabang pilik mata at itim na mga mata na tila kung tumingin ay walang nakakaligtas sa paningin nito. Matangos na ilong at mapulang labi. At ang itim rin na buhok nito ay may kahabaan rin na halos sumobra pa ng lagpas sa balikat ang hindi pantay-pantay na gupit noon. Maganda si Nathan, in a manly way, parang dark prince or angel. Idagdag pa ang kanyang matipuno at maayos sa katawan. Nakasuot ng tight black t-shirt, black jeans at biker boots. Mukha siyang bad boy rockstar na malaanghel ang mukha. And how Yara wished na sana ay siya na lang ang hawak nitong papel at ballpen. Sa ngayon, ay napansin niya pa lang na isa sa ginagawa nito matapos ang isang nag-audition na tumugtog ay may isinusulat ito sa mga form na ipinasa ng mga iyon pagkatapos ay inilalagay niya sa magkabilang pwesto. And she bet ng isa sa pwestong iyon ay para sa mga nakapasa sa pandinig nito at maaring piliin o sa mga natatanggal. Hanga siya kay Nathan dahil talagang nakafocus at dedicated talaga ito sa musika. Hanga siya dito sa kanila nung una pa lang niyang napanood ang mga ito sa mga music videos at mga TV castings. Isa ring rockstar band pero hindi tulad ng ibang mga banda na parang walang kwentang mga kinakanta. Hindi lang basta-basta kumakanta tumutugtog ng musika. Lagi may kahulugan ng kanta ng banda. Kadalasan ito ay tungkol sa kalungkutan, pagkawala ng isang tao o pagkakanulo ng isang tao. Sino ba naman ang hindi nakakaalam sa trahedyang sinapit ng pamilya nito? Ayon sa mga balita, si Nathan ay nasa kolehiyo nang magpakamatay ang kanyang kilalang negosyanteng ama habang ang kanyang sosyalistang ina ay naaksidente sa sasakyan noong araw ding iyon. Na naiwan sa kanya at sa kanya nakakabatang kapatid na lalaki ang responsibilidad na maging mga batang tagapagmana ng kanilang mga kumpanya. Ito ay isang kahindik-hindik na balita noon at marami ring naging haka-haka ang mga tao. Pero syempre ay hindi ipinaalam sa publiko ang totoo talagang nangyari at hinayaan na lang ang mga tao sa haka-haka nila. Nakaka-relate din siya sa kanta nila dahil parte na ng buhay niya ang kalungkutan. Kalungkutan at pagkawala ng isang tao. Kaya naman walang pwedeng mangbintang sa kanya na gusto na niya lang sumali sa banda dahil gwapo ang mga members nun, lalo na si Nathan. Oh well, baka bonus na lang iyon dahil ang unang rason kaya gusto niyang mapasali sa banda ng mga ito ay ang ma-express niya at ma-share sa ibang tao ang nararamdaman niya. Ito rin ang paraan niya para pakawalan ang kanyang panloob na pag-iisip at mga demons. Next! At dahil tila sa sandaling paglalakbay ng diwa ni Yara ay hindi niya agad narinig ang pagtawag sa kanya. Hindi niya namalaya na tapos na palang tumugtog ng drum ang susundan niya. At lalo pang nag-init ang pisngi niya nang mapansin niyang nakatitig sa kanya si Nathan. Ibig sabihin nun ay nahuli siya nito na nakatingin rin dito. Ano na lang ang iisipin ni Nathan sa kanya? Na isa lang rin sa grupi ng mga ito na nagpapakyut lang at gusto magpapansin kaya siya nagtangkang sumali sa band audition ng mga ito? No way! Kaya dapat ay galingan niya.
Nagmamadali na siya sa pagpunta sa makeshift stage para tumugtog matapos sumenya si Nathan sa kanya habang tinuturo nito ang relo sa kaliwang braso nito. Ibig sabihin ay nag-aaksaya sila ng bawat segundo. Hindi rin nakawala sa paningin niya ng mapataas ang kilay ni Nathan nang dumula sa kamay niyang hinawakan niyang drumstick na kinuha niya mula sa kanyang backpack. Iyon ang kanyang lucky stick at masanay siya na iyon ang ginagamit niyon, kaya naman nagdala siya ng sarili. Regalo iyon ng kapatid niya. Tugtog ka ng parehong tune tulad ng mga nauna sa'yo. Ngayon, magsimula ka na. Sa kanya nakafocus ang paningin nito kaya naman ramdam niya ang pagtatayuan ng maliliit niyang balahibo sa batok. Pero dahil gusto talaga ni Yara na makasama sa banda ng mga ito, pinilit niyang kalimutan sa isip at diwa niya na nakatitig si Nathan. At sa isiping iyon, ibinigay niya ang lahat at ang kanyang best. Pagkatapos ang performance ni Yara sa banda ni Nathan, ay tumingin ito sa kanya. Inaabangan at hinihintay ang magiging reaksyon, pero walang mababasa sa reaksyon ni Nathan. Nagsimula siyang pawisan ng may kaba. Mabuti ba o masamang bagay ang kanyang pananahimik? Lalo na't walang agad na sinasabi si Nathan sa kanya tulad sa ibang mga naunang nag-audition. Lalo na nang tuluyang magtama ang paningin nila. Tila isang nakakaanyayang black hole ang mata ni Nathan na tila humahatak at nag-hypnosis mo sa kanya. Ha? Kunot-noot litong-litong tanyong rito. Sabi ko, welcome sa banda, Miss Apasible. Sa lahat ng nag-audition ngayon ay ikaw ang pinakamagaling at nakaka-blend sa buong banda. Namilog na naman ang mata ni Yara sa kanyang narinig. Talaga? Tanggap na ako? Tumango si Nathan. Sa simula, bala ko pa sanang pagbotohan namin sa mga inihiwalay kong information ng ibang mga nag-audition kung sino sa kanila ang pipiliin namin. Ngunit pagkatapos kong marinig ang paraan ng iyong pagkanta, sa palagay ko, hindi na kailangan para sa pagboto. You're it. Sabi niya sabay kindat. Naikirapamula naman ang pisngi ni Yara. I'm Mork, nakangiting pakilala ng lead guitarist sa banda. Paul, ang sabi naman ng bass guitarist. Welcome! Nakangiting tumango si Yara sa kanila. I'm sure nakilala mo na si Nathan. Ani Mork na itinuro si Nathan sa pwesto nito. Pagkatapos ay ibinaling nito ang pansin kay Nathan. Hindi ba dapat nating palitan ang pangalan ng banda natin bilang 3 guys and a girl? Nathan rolled his eyes. Too mouthful. Yeah, besides, mas cool pakinggan ng Phoenix. Anyway, si Ara nang bahalang magbigay sa'yo ng mga schedules ng banda. Siya na rin ang bahalang mag-update sa'yo kung meron mang ibang pagbabago ng mga schedules. Ani Ethan na ang tinutukoy ay ang PA ng banda nila. Kumusta ang band tryouts na pinuntahan mo? Excited na tanong ni Eunice kay Yara, ang pinsan niyang babae. Simula nang mamatay sa aksidente ang magulang at kakambal niyang babae sa sunog, ay sa tiyahin na niya siya ng kapatid ng mama niya nakatira. Ang insidenteng iyon ay nangyari ilang taon na ang nakakaraan. Iyon na lang kasi ang isa sa personal na natitirang alaala at huling regalo sa kanya ng kakambal niya na kung hindi pa iyon nakalagay sa bag na isa sa inilabas na nasusunog nilang bahay, ay baka nasama na rin iyon sa mga nasunog. Ang kanyang drumstick. Isa pa, iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang sumali sa banda nila ni Nathan. Teenager pa lang sila ng kapatid niya ay mahilig na silang makinig, kumanta at mag-compose ng musika. Ako ng opisyal na bagong drummer ng bandang Phoenix. Talaga? Congratulations! Salamat. Kinabahan pa nga ako nung una dahil akala ko ay baka hindi nila magusto ng pagtugtog ko. Nonsense! Ikaw na yatang isa sa pinakamagaling na drummer sa Pilipinas. Anyway, mas gwapo ba si personal si Nathan at ang iba pa niyang kabanda? Sinabi mo pa, parang ang gusto kong sampahin ang lugar na kinapwestuhan ni Nathan. Isama mo naman ako sa susunod para makilala at makita ko sila in person. Saka na siguro kapag medyo kilala ko na talaga sila at ang mga moods nila. Baka kasi kapag ngayon pa lang nabaguhan ako sa grupo ay baka isipin nila na feeling close agad ako sa kanila. Kung sa bagay, pero promise mo na ipapakilala mo ako sa kanila ha? Oo naman. Great. So, hindi ba sila suplado sa personal? Alam mo na, may ibang celebrity na mabait lang sa harap ng kamera. Mababait silang lahat at palabiro, pero kapag oras ng trabaho ay seryoso silang lahat. Super love ko na talaga sila. Eunice, ano bang nangyayari sa'yo at para kang kinikiliti ng 100 lalaki riyan? Kahit ang mga lalaki na lang sa Phoenix ay okay na sa akin. Puro ka talaga kalokohan at kakayanan. Natutuwa lang ako kasi umpisa sa araw na ito ay opisyal na drummer na ng bandang Phoenix si Yara.
Ganun ba, iha? Abay, congratulations. Masaya ako at natupad na rin ang pangarap mo. Salamat po, Tita May. Kitam, pati kayo ay na-excite. Hindi naman ako kagaya mo na tila namimilipit ang singit sa kakatili. Whatever, mother dear. Basta masaya ako at ito'y nangangailangan ng isang pagdiriwang. Hindi palagi na magkakaroon ako ng pinsan na celebrity. Who knows na baka sa susunod ay ako naman ang makuhang artista. Tama ka na dapat na i-celebrate natin ito kaya mag-ayos ka at ikaw na rin ang uutusan ko na bumili ng ice cream at cake habang ako naman ay pupunta kay Pauling at magpapagawa ng isang bilao na palabok at puto. Magpalit na lang kaya tayo ng pupuntahan, ma. Wag na, gusto ko ring ibalita sa ibang magandang balitang ito kaya mag-ayos ka na. Feeling stage on ka na agad, mother. Pero hindi na ito pinansin ni Tita Marilyn at tuluyan itong lumabas ng bahay. Don't worry, Yara. Sasamahan na lang kita. Sa bagay, baka ito na lang ang last chance mo na makalabas ang bahay nang hindi hinahabol na nakangising, sabi ni Eunice. Tandaan mo, pinsan, pwede mo akong kunin bodyguard or personal alalay para lagi ako makikita ng mga lalaking sa Phoenix. Gutom lang yan. Kaya, halika na at bumili na lang tayo ng pagkain. Mga ka-Felicidad, Si Yara na isang babae ay nag-audition bilang drummer ng isang sikat na banda at natanggap naman talaga siya. Magkaroon kaya ng romantic interest sa kanya ang leader ng banda na si Nathan? Abangan!